ng Thursday, July 16, 2026 at ang oras ay 6:35 ng umaga. Tutok na para sa isang fun-filled at informative discussions natin ngayong araw dahil mas masaya ang umaga dito sa Good morning, Kuya! Para sa ating mga fur parents, may tanong kami sa inyo agad-agad. Sigurado ba kayo na healthy ang kinakain ng inyong mga fur babies? Hindi natin namamalayan na may common foods na pinapakain sa ating mga pets na harmful pala para sa kanila. Kaya para malaman kung ano yan, abangan mamaya ang ating Pet Talk with Doc Gab. Oo, yan. Dapat alam natin yan. Lalo dun sa meron talagang mga matagal ng mga alaga. Shoutout sa mami ko. Baka napapasobra ng pakain kay Kuratsoy. Hindi naman siya nagkukulang ng pagpapakain sa amin ng mga Sobrang masasarap ganda. na mga food. Kaya ngayon, maghahain tayo ngayon para sa inyo mga kasangbahay ng bagong easy to make recipe. Kaya samahan niyo po ako mamaya na i-prepare itong dish na to. Kung ano po yan, abangan niyo lang mamaya. Ito pag-usapan din natin mamaya ang isang kondisyon na nagdudulot ng intense pain and swelling sa mga kalalakihan dahil sa kakulangan o pagkapigil ng blood flow. Alamin na rin natin mamaya ang buong detalye nito sa ating usapang pangkalusugan. That's right! Yes! Oh, ito pero maiba naman ako Minsan kasi hindi naman pera o material na bagay ang pinakamatagal na naiiwan natin sa mundo. Magpapakasenti muna tayo ngayon. Paano ba natin, kundi kung paano natin napasaya o natulungan o na-inspire ang ibang tao. Pero kung kayo ang tatanungin, anong gusto nyong maalala ng mga tao tungkol sa inyo at bakit? Na minsan sa buhay nila napangiti ko sila. Yun? Kahit minsan lang, ganun, maalala. Kasi minsan pag mga ganun, kahit na hindi nila natatandaan yung pangalan mo, pag nakita ka nila, parang may bumabalik na memory sa kanila. Yun, makapagpasaya. Yun. Hirap naman ito. Siguro sa akin yung pag nagawan mo sila ng mabuti, tas na-inspire sila sa'yo, tas ginawa rin nila sa iba. Yung parang ayun yung sabi ko, parang mafe-feel ko na, kumbaga naka-influence ka ng tao na makagawa rin ng mabuti. May contribution ka na sa world. That's right! Plus points. Yeah? Siguro ako naman yung sana lang kind talaga, yung kindness siguro. Kaya yun din yung araw-araw sa awat tulong, pinapractice ko rin. Kasi syempre, minsan hindi rin naman talaga tayo parang naturally na parang nagiging kind. Kasi minsan parang may mga nakakainis na mga bagay. Pero di ba, yun yung pinapractice mo. Kaya siguro, for me, yun yung isa sa gusto ko siguro na maalala sa akin ng mga tao. Kindness. Ikaw, Sino pa? Ay! Ako, ang gusto ko lang maalala, siguro may alala na maaasahan nila ako, kunyari. Kasi sa mga kaibigan ko, naiisip ko, parang masaya ako marinig na kung sakaling meron silang gustong lapitan, parang isa ako sa mga nasa list nila. Parang gano'n. Galing. Ako din, yung kindness yung naisip ko. Kasi parang dati naiisip ko, pagka namatay kaya ako, ano kayang iisipin ng tao about me? Ano kaya maalala? Siguro yung kindness yung pinakamaganda nating magawa. Hindi lang kapag ka namatay na tayo, gawin nyo na po ngayon. Para naman yun din yung maalala na. Kasi ang pangit, diba, pag namatay ka, ito may utang pa sa akin to, di pa nagbabayad, nakamatayan na. Diba? Bad memory, no? O kaya ito, inaaway ako nito dati nung buhay pa to So sana nga, yung magaganda naman yung maiwan natin. Diba? Okay naman mga kasangbahay. Ano ang gusto mong maalala ng mga tao tungkol sa'yo at bakit? Comment nyo lang ang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya, I-comment mo na! So, para mas positive ang simula ng umaga natin, it's time for good news. Sa mga gustong makatipid o kaya naman ay gusto lang ng bagong exercise routine. Saktong-sakto dahil merong free bike lessons ang pamalang lungsod ng Pasig. Gaganapin yan this July 19, 2026, araw ng Linggo, mula 7 a.m. hanggang 11 a.m. sa Caruncher Avenue, Barangay San Nicolas. Siguradong ligtas ang bike lessons nyo dahil sinasara nila ang bahagi ng kalsadang ito at ginagawang People's Street kada 6 a.m. to 6 p.m. tuwing araw ng Linggo.
Kung wala naman kayong bisikleta, don't worry dahil may available bike sila for adults, preteens at kids below 8 years old sa registration area. Huwag kalimutang magsuot ng komportableng damit, extra towel, pamalit at tubig. Kung magiging malakas naman ang ulan sa araw na ito, pwedeng makancel ng activity na i-announce naman ito 1 hour bago ang event. Up to 70 participants ang kaya nilang i-accommodate, kaya register na gamit ang QR code na naka-flash sa inyong screens dahil hanggang mamayang 5 p.m. na lang ang deadline nito. Yan. Libreng bike lessons. Alala ko nga, dati sa Maynila, doon sa CP, tama ba? Sa Cultural Center, di ba? Maraming mga bike areas doon. Sana nga ganito, imbis na sakali, kasi ito yung buong Caruncho Avenue, sinasara. So, iniisip ko sana, imbis na kalye sinasara natin, sana mas maraming parks na lang ulit na pwedeng pag-bikean na lang ulit natin, di ba? Pero maganda nga, it's a step na every Sunday, nagkakaroon ng ganito na walang sasakyan dadaan, magbabike lang lahat. Sana mas marami pa na mga spaces for recreation. Ba't marunong kayo mag-bike? Lahat kayo. Oo, marunong naman. Pero paano kayo natuto mag-bike? Sa parents. Sa parents. Ako sa tito ko, tapos mga 5 semplang muna. Ganun. 5 Oo, dapat bago ako muna. natuto. Matututo ka talagang bumalansi kapag nakasemplang ka na eh. Wala lang, share ko lang mga kasambahay, no? Pero sa ating pong mga kababayan na magsasaka o mga mahilig magtanim naman, para po sa inyo ito. May free training ang Bureau of Plant Industry, Crop Pest Management Division or CPMD para po sa mga nais matuto ng tamang pamamahala sa mga peste at sakit ng pananim. Isasagawa ang information caravan on common urban and peri-urban crop pests and disease management practices sa July 20, 2026. Magsisimula po yan mula alas 8 ng umaga sa CPMD Conference Room ng Bureau of Plant Industry. Sa libreng training po na ito mga kasambahay, tatalakayin ng mga makabagong paraan ng urban gardening, basic hydroponics, food safety sa pagtatanim at syempre ang tamang pag-iwas at pagkontrol sa mga peste at sakit ng pananim. Bukas ito para sa mga urban gardeners, magsasaka, estudyante, agricultural extension workers at sinumang interesado. Libre ang pagpaparehistro at may certificate of participation na ipagkakaloob sa mga dadalo. Sa mga gustong magpa-register, iscan ang QR code na yan sa inyong mga screen. Ang gandang project, ang gandang seminar nito. Kasi ang dami nga sa atin marurunong magtanim pero hindi natin kayang alagaan na against sa mga peste na makakasira naman sa kanila. So maganda na matutunan din yun ng mga farmers natin para mas ma-encourage natin yung mga tao magtanim. Kasi even estudyante nga pwedeng sumali. So ang saya nito, ganyan. Naka-attend na ba kayo ng ganyan? Hindi pa ako naka-attend ako sa Nueva Ecija. In-immerse kami ng may-ari ng school namin nung high school. Dinala nila kami doon. Parang 10 estudyante lang kami. Tapos tinuruan kami niyan. Kasi sa isang school sa Nueva Ecija, State University rin yun. Tapos kung paano aalagaan yung mga plants, paano kayo magpapalaki ng mga fish. Nakaka-encourage din siya para sa atin na maging entrepreneur at pasukin din yung yung industry na ito. Kailangan mo, kasi may hacienda kayo nga. Wala kaming Wala hacienda. naman kami gano'n. Pero doon ako nagkaroon ng interest na gusto ko magkaroon ng piggery and poultry at gusto ko magtanim. May farm. Oo, magkaroon ng mga farm. Asyendera talaga. Hindi, kung may hacienda, sana. Ako ito lang Pero ang tinanim ganda. ko eh. Tinan mo, maayos naman sila. Karamihan pa. Tagal na nga nito, 4 years na eh. Karamihan hindi totoo. Ito lang inaalagaan natin dito eh. Ang tibay naman oh. Uy, ito nga, isa na lang inaalagaan natin. Alam mo, color mo, Isa na nga lang Dapat to, tayo Hindi ba yan? Kailangan nating umatin dito para matuto tayo. Kailangan pa natin mag-improve. Tama yan. Ito, para naman sa mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs, may magandang opportunity na maaaring makatulong sa pagpapalakas ng inyong negosyo. Sa darating na July 23, 2026, gaganapin ng Department of Trade and Industry ang 2026 National Forum on Strengthening MSME Disaster Resilience, kung saan magsasama-sama ang mga eksperto mula sa gobyerno, kabilang na ang mga industry leaders at iba't ibang organizations para pag-usapan kung paano ba mas mapaghahandaan ang inyong mga negosyo pagdating sa mga sakuna
climate risk at global disruptions. Ang event na ito ay magsisimula from 8 a.m. to 5 p.m. sa Bay Hotel Mandaue City sa Cebu. Pero meron din po itong live stream na naka-feed sa DTI Philippines Facebook page at via Zoom. Dito ay magkakaroon din ng panel discussions na isasagawa tungkol sa crisis proofing, MSMEs at financing resilience at sustainable growth. Bukod po dyan, meron ding negosyong matatag MSME Disaster Resilience Awards segment para ma-celebrate ang innovation, leadership at resilience ng outstanding MSMEs. Para sa mga interesadong makisali o makasali, hanapin ang registration link na makikita sa DTI Facebook page na @dti.philippines. Okay yan kasi 'di ba yung mga isa sa mga challenge na kinakaharap ng mga MSMEs. Minsan kapag nagkaroon ng sakuna, nabaha sila, ganyan. Minsan apektado din talaga yung kanilang mga businesses, no? Kaya magandang way ito para matulungan sila. Ano yung pwedeng gawin kapag may mga ganitong sakuna, disasters na pagdadaanan po ninyo? Yun. Ngayon na, mga kasangbahay, alamin natin kung anong lagay ng panahon today. Dito po sa Metro Manila, 25 hanggang 33 degrees ang temperature at may 40% po na chance ng pag-ulan. Pero mainit-init pa rin, bagaman rainy season. Kaya make sure po na mag-take pa rin ng vitamins, kumain ng masustansyang pagkain para lumakas po ang ating resistensya at makaiwas tayo sa mga sakit. That's right. At sa Metro Cebu naman, 27 to 32 degrees ang temperature at 20% ang tsansang umulan. Mababa ang chance of rain, kaya perfect day na rin to para maglaba-laba tayo dyan sa mga taga Cebu. Padala mo natin yung mga labanan nyo. Kasi Kami sa amin eh. Ba't pala wala kang salamin? kamaingay. Nakakapanibago. Hindi nga nila nalalaman eh. Nakikita ka ba? Hindi na. Nakikita mo ba kami? Inuhulaan lang niya. Nasa tenga ko, finifeed lang ako ng Ilan to? Teka lang, nag-aabang na yung mga taga Metro Davao. Kasi 40% chance ang ulan dyan sa Metro Davao at nasa 25 to 32 degrees ang temperatura. Ito na ang balita. Kung may errands kayo, siguraduhin lagi tayong may baong, tubig at payong. Uy, Pinag-feed nagre-ready lang sa na hindi siya. talaga ako nagbabasa. May Kausap Bluetooth ko ka yung- talaga dyan. The Bluetooth device. Ayoko nun ah. Mali. Ibang Bluetooth pala yun. Punta naman tayo sa Baguio City. 60% po ang chance of rain with 17 to 25 degrees of temperature. Isa po sa hindi inaasahang dangers ay yung poisonous mushrooms at fungi na mas dumadami at nagtatrive tuwing tag-ulan po sa lugar na yan. Kaya wag ito basta-bastang pipitasin o kakainin kung hindi ninyo sigurado ang safety po nito. Stay safe and informed, mga kasangbahay. Ulala na sa mga bata, baka hindi nila alam. Akala nila flower. Minsan cute kasi yung mga mushroom, di ba? Makulay Na pa. maliliit. Kaya ingat Saan po ba yan kayo. tumutubo madalas? Sa mga lupa, sa mga puno. Puno. Malamig, no? Basta damp. Moist, humid. Kaya ingat po tayo dyan sa mga taga Baguio. Ito naman sa mga nag-aabang naman ng sunrise. Sumikat na ito kaninang 5:35 ng umaga. At kung di nyo naabutan yan, pwede nyong abangan ang paglubog nito mamayang 6:29 ng gabi. Consistent na yung 629. Oo. 29. Ilang araw na Sunset. 629. Ito i-remind lang po natin kayo mga kasangbahay sa ating question of the day para sa mga humabol sa ating live stream. Ano ang gusto mong maalala ng mga tao tungkol sa'yo at bakit? I-comment nyo lang ang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya, I-comment mo na! Habang nag-aabang tayo ng mga sagot ninyo, mga kasangbahay, short break lang muna po tayo. Huwag po kayo maglilipat ng channel dahil handa ko na yung ating special recipe. At syempre, marami rin tayong interesting topics na aabangan sa aming pagbabalik. Di ba? Mga kasambahay, this is Ira, your munting konsinera! At bago tayo
tayo magluto today, check muna po natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin po sa ating mga palengke dito sa Metro Manila. Sa bantay presyo ng Department of Agriculture as of July 15, 2026, ito po ang ating mga bigas. Ang kadiwa rice ay nasa 20 pesos pa rin ang kada kilo. Ang imported naman na rice ay nasa 48 hanggang 61 pesos. At ang local rice, 45 hanggang 60 pesos po ang kada kilo niyan. Ang manok naman na whole po, 196 hanggang 210 pesos po ang kada kilo. Sa mga isda naman, ang bangus, 233 hanggang 260 pesos po ang kada kilo niyan. Sa mga gulay, ang sitaw, 120 ang kada kilo. Ang mahal naman ng sitaw. Ang talong, 92 pesos po ang kada kilo niyan. Ang kamatis, ang mahal. 117 pesos per kilo. Ang letsugas, 186 hanggang 233 pesos per kilogram. Ang patatas naman, 131 pesos ang kada kilo. Ang bawang, yun, mataas pa rin mga kasambahay, 148 hanggang 351 pesos per kilogram. Ang kada kilo naman ng pulang sibuyas, 88 hanggang 167 pesos po. Ang puting sibuyas naman, 102 pesos hanggang 135 pesos per kilogram. Ang sili po, 181 pesos ang kada kilo. Ang luya, 146 hanggang 176 pesos po ang kada kilo. Ang brown sugar po, 72 pesos ang kada kilo. Ang itlog, 6 hanggang 8 pesos po ang bawat piraso niyan. At ang mantika, 100 pesos hanggang 150 pesos po ang kada litro. Ayan po ang mga presyo ng ating mga pangunahing bilihin. Sumasakit ang ulo ko kada nagbabantay presyo tayo, parang pataas ng pataas yung natin. Wala bang pababa yung presyo ng mga bilihin natin? Pero, ganun talaga. Wala tayong magagawa. Pero lagi nating pinapaalala, syempre, wag pa rin natin titipirin yung ating katawan kasi kailangan ng fuel po ng ating mga pangangatawan. Kailangan natin ng pagkain para tayo ay maka-function. Kaya natin tipirin ng mga, lang siguro na mga instant food. Siyempre, kain pa rin tayo ng tama mga kasangbahay. May awa ang Diyos po, no? At ngayon, time check naman tayo. It's 7 a.m. at oras na para ihanda ang ating dish for today. Madali lang. Baka nga alam nyo na to fried rice. Pero, sa ating fried rice, syempre, bobonggahan pa rin natin yung ating mga components na nakalagay. Pero kahit bongga siya, makikita nyo lang din tong mga ingredients na to sa mga supermarket or sa inyong mga local po na mga palengke. So, ang ating mga ingredients for this fried rice, syempre, kailangan natin ng rice. Mas maganda po na isaing na kinagabihan para hindi pa masyadong hindi may moisture pa yung natin, yung ating kanin. Kasi kapag bagong luto, medyo mahirap siyang i-handle sa ating sinangag. Mas maganda yung buhaghag yung feels niya. Pero kung wala naman, at kakasain nyo lang din, ayos lang yun, kanin pa rin yan. Tapos kailangan natin ng spring onion or yung dahon ng sibuyas. Ito siya. Pang-garnish lang naman natin siya. Kailangan din natin ng bawang. Kung naalala nyo, kahapon sabi ko, yung scent na gusto ko dun sa pabango. Garlic rice. Ayan, sinangag. So ngayon marami tayong garlic. Kailangan din natin ng shiitake mushroom. Iba yung shikake. Mali yan. Shiitake mushroom. Kailangan din natin ng chicken or pork or any other ham na meron kayo kung anong available. Meron din tayong chorizo. Ayan, ang sarap niyan. Lalo kung galing sa Cebu talaga yung chorizo nyo. Kailangan din natin ng mixed vegetables. This is optional mga kasangbahay kasi may iba ayaw nila nung mixed vegetable sa fried rice. Pero syempre, para din mag-incorporate tayo ng gulay, maglagay na rin tayo. Salt and pepper to taste. Syempre, kailangan natin ng oil. Optional din po yung chicken powder and oyster salt. Oyster sauce. Oyster salt. Saka ito, nakalimutan natin ilagay. Kailangan natin ng itlog. So, ayan, naka-scramble na siya. Okay, let's start mga kasangbahay. Syempre, unang-una natin gagawin ay magpapainit tayo ng pan. So, ito, nilagyan ko na siya ng asin, yung ating itlog. Ilagay lang tayo ng konting pepper.
para lang meron siyang konting spice na. So, itong fried rice na to, na recipe, naalala nyo ba yung sikat na mga rice in a box dati kapag ako kasi nakakain ko yun pagka kunwari, may VTR ako dati sa papunta ng Makati. Tapos, may mga kiosk ng rice in a box may MRT, ganyan, sa LRT. Tapos doon kami bumibili ng mami ko kasi mabilis kainin. Tapos, full meal na siya. Usually, meron lang idadagdag yung mga add-ons, mga siomai or itlog, ganyan. Pero, yung fried rice, na simpleng fried rice lang, na siya, okay na siya kaagad na kainin. Kaya, puno din siya ng mga ingredients na to. So, ito yung inspiration nun. Very nostalgic para sa akin. So, once heated na yung ating pan, pwede na tayong maglagay ng oil. Maganda dito pala, sobrang malakas yung apoy natin para maluto kagad yung eggs. Okay? So, kaya natin uunahin kasi usually kapag nilalagay na yung itlog, kapag nakahalo na yung kanin, parang nagiging basa kasi yung yung mismong sinangag. Ayaw natin ng ganong consistency kasi ang itlog po, meron siyang sa kanyang function bilang itlog, nagpapa-creamy siya, di ba? Tas very liquidy siya. So, ang tendency, kapag nilagay mo na siya sa bandang dulo ng cooking mo, nagiging basa nga, tas yung moisture niya masyadong madami. Ang hirap i-work on nung sinangag. So, unahin natin to, dito natin siya isa-scramble. And then, later, idadagdag na lang natin siya dun sa mismong sinangag. Pero hindi pa rin natin i-overcook kasi later, may carry overcooking doon sa ating kanin, doon sa mga ingredients ng ating fried rice. Mas maluluto pa yung itlog. Pero kailangan ma-form muna siya ng kaunti. Yan, yung bang makita mo na medyo nag-solidify na yung kanyang structure. Daming sinasabi, itlog lang naman. Pero hindi. Meron din yan kasing nadadagdag na experience sa pagkain. Ganon kasi yung pagkain, mga kasangbahay, di ba? O di, ganon, remove na. Yun ang bango. And it's so fluffy. Okay? After that, make sure na malinis yung pan kasi medyo matagal-tagal tayo magigisa ng maraming ingredients. Baka may masunog. Lalasa po yan sa inyong pagkain. Papait po kapag kayo may nasunog. May iba kasi, ang lakas ng dila nila sa ganong mga sa mga ganong panglasa. Pagka may sunog, naku, ayaw na kainin. So, hinaan natin yung apoy kaunti. Tapos, lagay lang ng oil. Don't worry, this is olive oil. So, dagdag pa tayo kasi marami yung bawang. Baka masunog, imnida. Okay. So, let's add the bawang. Uy, ang sarap nito. Yummy! Delicioso! Naalala ko nun, yung bawang na ginagamit namin, yung mga bawang Tagalog, yung maliliit, yung mahirap balatan, pero alam nyo, sobrang aromatic nung mga bawang na ganon. Yun nga lang kasi parang minsan mahirap maghanap sa grocery. Kaya kung sa palengke, baka matsyempohan nyo, bilhin nyo kasi mas mas matapang yung lasa niya, tsaka yung aroma, mas mabango. Kaya naku, pati kapitbahay nyo baka manghingi ng sinangag sa inyo. Ayan. So dito, yung iba kasi naglalagay ng asin na para meron ng konting lasa. Ako hindi muna ako maglalagay since yung mga ingredients natin, medyo meron na siyang added na sodium, meron siyang added na salt. Ayaw naman natin na sumobra yung lasa ng asin. Baka umalat. Maalat pa naman daw ako magtimpla. So, okay, next. Mushroom. So, bakit mushroom? Kasi, maraming moisture to kasi. Una, canned mushroom po yung ginamit natin. Kasi, syempre, minsan, mas mahal po talaga kapag fresh yung mga mushroom na bibilhin natin. So, since parehas pa rin naman silang mushroom, doon na lang tayo sa mas mura, tsaka mas available sa atin, di kagad mabubulok. Kasi naka-can naman siya. Yun nga lang, it takes a bit of time para mawala yung moisture.
Kaya alisin muna natin yung tubig. Kasi ayaw natin ng malabsang sinangag, di ba? Kaya tama lang yung pagkahiwa natin ng bawang. Medyo malalaki para iwas sunog. Okay? So, gisa-gisa lang. Okay? Evaporate naman na yung moisture niyan kaunti. Now, let's put our chorizo. So, ito, magmamantika itong chorizo na to konti. So, para magbigay ng konting sweetness, natural sweetness, depende lang kasi sa brand din. Pero itong chorizo na to ay medyo manamis-namis eh. So, yan. Pagmantikain lang natin siya ng kaunti kasi luto na rin naman yan eh. So, tingin ng tingin tayo sa apoy, no? Ganun talaga. Kapag kusinera ka, you control the fire. Diba? Parami na ng parami yung components natin. Marami na yung kakain ito. Okay? And then, after that, we will put the ham. Diba? Kayo na bahala kung gaano karami ang nyo. Gusto nyong ilagay na ham. Pero sa atin, lalagay natin lahat. Para sabihin nila, hindi tinamad, hindi rin tinipid, di ba? Siguro, at this point, pwede na tayong maglagay ng konting black pepper para lang di tayo mahirapan lagay later. Pero, lang, unti-unti lang. Kasi hindi lahat gusto na black pepper. Okay? Then, just stir it. Mix-mix lang, mekos-mekos. Kasi, kagaya ng paalala ko sa inyo, yung ham ay luto na po siya. Iinitin lang din talaga. Okay? So, after natin yan, haluin. Pwede tayong maglagay na nung ating mga gulay. Luto na rin to kasi sabi ko nga, di ba, yung mga frozen na mga pagkain, meron tong pre-cook na method which is blanching. So, kapag ka na-blanch na siya, luto na siya. Kaya konting init na lang. Para hindi siya masunog, bilisan natin yung paghahalo. Wow! Okay? I think mag-a-add pa tayo ng konting oil dito. Kasi, ewan ko yung sinangag, lalo kung mapapansin nyo sa Chinese cooking, naku, maano siya talaga, makapit yung mantika. Pero, ewan ko, masarap siya eh. Kasi, totoo naman fat is flavor. Yung oil, yung mantika, butter, any kind of fat, it's flavor. It adds flavor. Okay? So now, we will put a bit more oil. Sabi nila, a bit more oil, pero parang ang dami nun. Okay? Tapos, lagay tayo ng kanin. Yan, so mainit-init pa to, but we will work on this. Kaya natin yan. Sabi ko nga, lamang tiyan din yan. So dito mabigat to, medyo mabigat to mga kasangbahay Munting kusinera lang tayo. So at this point, try muna nating i-incorporate lahat. Maipasok sa mga grains yung mga ibang ingredients. Okay? Kaya maganda may spatula kayo na very delicate. Kasi pagka yung mga sandok yung hawak nyo, kunwari ganito, makapal yan, madudurog na yung grains masyado ng inyong mga bigas, ng mga kanin ninyo, magiging malabsa. Lalo na kung ang luto nyo ng kanin, medyo medyo naparami kayo ng tubig, no? Yun yung goal natin, maghiwalay yung mga grains dito sa ating sinangag. Pero kung ang goal nyo naman, parang fried rice ng Korean, or Japanese, medyo malambot yung rice, edi go. Dahil medyo mahirap tong haluin mga kasangbahay. Mamaya pa naman natin to isi-season. Pero sige, papakita ko sa inyo yung konting seasoning na ilalagay natin. So, another cheat. Konti lang naman, optional din. No? Pwede tayo maglagay ng chicken powder. Amazing! Ayan. Pero dahan-dahan lang kasi nga sabi ko, may mga sodium na rin, may mga lasa na rin yung ibang ingredients natin dito. We need to be careful sa paggamit ng mga pampalasa. Konting oyster sauce para lang magkakulay. Ay, sarap. Okay, tapos halo lang ulit.
Okay, mga kasangbahay. Mamaya natin ipapakita yung yung finished product ha. Kapag-hintay ba kayo? Tinawanan lang ako. Parang kailangan ko ng tagahalo dito. Kaya natin yan. Yan, di ba yung iba ginaganon, tapos tinotos? Di ko kaya eh. Masyadong maliit yung mahina ang kalaban. Sige, hindi natin ito matatapos ngayon mga kasangbahay. Mamaya ipapakita natin yung sige pa po. Mamaya ipapakita natin yung final product nito, no? Iga-garnish pa natin siya ng spring onion. At syempre, ilalagay pa natin yung ating itlog. Pero ito mga kasangbahay, may tanong ako sa inyo para dun sa mga kasangbahay natin na humabol sa ating live stream. Ito, ano po ang gusto nyong maalala ng mga tao tungkol sa inyo? I-comment nyo lang ang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil babasahin natin yan isa-isa. Kaya, i-comment mo na! Ayun, may naalala pala ako bago natin ipasa sa mga kasama natin. Isa pa pala sa gusto kong maalala sa akin ng mga tao. Nasarapan sila sa luto ko. Ay. Wow. At ngayon, ipapasa ko na dun sa mga kasama ko na laging nakakatikim ng aking luto. Sino Dolls? Ate Celine, take it away. Alala ka na namin sa luto mo. Ew. Lalo na yung Wellington, tsaka yung, tawag ito yung sa Indian food. Panipuri. No, yung isa pa. Biryani! Biryani! Ang hirap naman kasi. Anyway, usapang furry friends naman tayo mga kasangbahay. We always wanted the best for our fur babies. Pero minsan, sa sobrang love natin sa kanila, gusto pa nating ipatikim sa kanila yung pagkain natin sa hapagkainan. Yung para sa atin, ibinibigay pa natin. Pero alam ba ninyo mga kasambahay na may mga pagkain na ligtas para sa tao, pero maaaring makasama pala o maging delikado pa sa ating mga aso at pusa? Yes, kaya dapat malaman natin ano nga ba ang mga dapat iwasan. Pwede ba talaga ang table food? At ano ang tamang diet para mapanatiling malusog ang ating mga alaga? Alamin natin ang tamang sagot kasamang ating resident veterinarian mula sa Pet Partner Philippines, si Doc Gab. Good morning, Doc! Welcome back, Doc. Greet niyo po yung ating mga kasama. So, good morning po sa lahat ng mga fur parents natin and sa lahat po ng nanonood. This is a good time to listen up, lalo na ngayon sa mga maraming pet parents na may problem sa obesity and yung mga may problem in terms of nutrition. This is a good time to listen kasi hindi po lahat ng food na binibigay o pinapakain natin sa kanila possible na safe and dapat at akma sa kanila. So, today we will talk about yung suitability ng food and ano ba yung mga bawal at hindi pwede nilang kainin. Opo. Dok, nauuso ngayon sa social media yung mga post na yung alaga ko, ulam niya, fried chicken, tapos yung ulam ko, tuyo. Di ba? Di ba mas masarap yung kinakain ng alaga? Kasi minsan picky eater ang mga aso eh. Pero ang tanong po, Dok, mas sensitive ba talaga yung digestive system ng mga aso at pusa kumpara po sa mga tao? Bakit po may pagkain okay po sa atin, pero delikado po sa mga pets? Isa sa dahilan kasi nito is magkaiba yung digestion process natin. Magkaiba din yung kanilang nutritional need kumpara sa atin. Tandaan natin ang mga pets natin, may mga enzymes tayo na wala sa kanila. Yun yung reason kung bakit may mga pagkain na hindi nila kayang ma-absorb or ma-digest and sometimes toxic sa kanila, like chocolates. So it's safe for us, pero then since wala silang enzyme to digest it, delikado yun sa kanila. Pangalawa, meron tayong mga pets na iba yung nutritional need. For example, yung mga cats, sila ay tinatawag na obligate carnivores o marami silang requirement for protein because of their being prey and predator. Ibig sabihin, ng kanilang evolution, nangangailangan sila na kumain talaga ng maraming protein kasi yung kanilang body, yun yung requirement. So given their different nutritional need and different digestion process, hindi naman sa sensitive, talagang magkaiba lang sila in terms sa atin. Kaya in terms of our food, hindi siya akma kadalasan sa ating mga pets. Dok, nabanggit mo na po yung chocolate. Ano yung iba pang mga pagkain na na-enjoy natin ng mga tao, pero hindi pala pwedeng ipakain sa mga aso tsaka sa mga pusa? Nako, we have a long list ng mga pagkain. No? Sa mga fur parents po natin, kunin niyo na po ang inyong mga ballpen at papel at susulat ninyo yung mga pagkain na posibleng binibigay ninyo na delikado pala para sa kanila. Una po dito ay yung binibigay natin kadalasan
tinapay. Hindi naman siya bawal, pero yung mga fresh bread o mga raw dough ay pwedeng magkaroon ng yeast fermentation kapag siya po ay talagang hindi naluto. Pwedeng lumaki sa tiyan to ng alaga ninyo at pwedeng mag-cause ng problem. Pangalawa ay binibigay nila o minsan yung mga bata kapag Christmas yung mga grapes and raisins na hindi natin alam ay maliit lang ang amount pero nephrotoxic, delikado to sa kanilang kidney. Yung mga fur parents din po na mahilig magluto at magbigay ng mga table food, hindi niyo po alam yung kanilang mga bawang at sibuyas sa pagkain ay delikado at pwedeng mag-cause ng anemia. Yung mga ibang pets din po na mahilig magbigay ng mga sweets o yung mga let's say supplement or treats, may mga product tayo na may xylitol. Yung xylitol is a component po na preservative or additive para maging sweetener na delikado din po sa mga pets natin. Ako, madami. Nagulat ako dun sa tinapay. Kasi Fresh dough. Yung fresh, Oo. delikado siya. Na kaya ingat tayo mga kasangbahay sa binibigay natin sa mga alaga natin. Kasi baka mamaya, mahal po magpa-hospital ng pet. Mas mahal po kaysa sa tao. Saka meron po talagang mga amo na yun ang hobby talaga nila, yung mga tira nila na pagkain, yun yung ipapakain nila sa mga alaga nila. Tama ba yung ganong practice, Doc? I think, kung babalikan kasi natin, meron talagang problem in terms of education kasi sa mga fur parents. Kung babalikan natin, ako, I don't know kung nadaanan nyo to, pag bubuksan natin yung libro ng mga elementary school natin before, pag may drawing ng dog and cats, ang nakalagay na pattern kasi is tinik or buto. And that only shows na mali talaga yung understanding natin. Mali pong magbigay ng mga leftover na food dahil una, almost no to less ang kanilang nutritional content. Pangalawa, nandito na yung mga non-digestible na component, kaya nga hindi natin kinakain kasi non-digestible. Pangatlo, kadalasan po ng mga choking hazards ay nasa leftover food. Tulad po ng mga buto, mga tinik na kadalasan nag-e-end po yan na makabutas ng stomach or intestine nila. Kaya kailangan talaga ingat. Kasi lalo na yung mga buto sa mga aso, Doc, naalala ko na wag dapat sila pinapakain ng buto ng chicken. Yung iba kasi, sama-sama na doon. Pero Doc, ano naman po yung take nyo? Kasi ang dami ko rin nakikita sa social media. Nagbibigay sila ng chicken na buo, pero raw daw. Ay, safe yan. Raw naman to eh. Yung mga raw feeding, normal po ba talaga yun na dapat pinapakain sa mga pets? Good question, no? Kasi ang understanding ng karamihan ng pet parents, raw food is good food dahil para sa kanila, nung evolution daw ng mga pets natin na dogs and cats before, ay kumakain sila ng hilaw. Pero ang tanong is, nasa na ba yung mga sinaunang pets na wala na sila? Kasi nandun nga yung danger ng consumption ng bacteria from the raw food. And tandaan po natin, simulan natin sa chicken. Ang raw chicken, possible meron niyang daladalang bacteria yung tinatawag na salmonella. Salmonella, although hindi present sa lahat ng manok, ay madalas nandoon. Tulad din ng raw na itlog. Kadalasan, meron itong component na possible may salmonella and interfere ito, yung biotin ng raw na itlog, sa absorption ng iba pang nutrient. Pangalawa, may problema din tayo kapag nagbibigay tayo ng raw food, hindi natin alam kung meron tong mga chemicals because of course, yung mga ibang way ng pag-preserve ng pagde-develop nito ay nandoon pa rin yung component. And madalas din po sa mga raw na pinapakain ay bukod sa bacteria, nandoon nga yung mga component na hindi digestible, yung mga cartilage, bones na delikado. Pero, Doc, kanina nabanggit mo kasi yung mga treats. Kasi meron talagang mga nabibili na mga treats para sa mga cats, sa mga dogs. Pero minsan, may sarili kaming treats. May sarili kaming, pag gumawa ng mabuti yung mga pets namin, bibigyan namin ng hotdog, o kaya lang ham, tocino, fried chicken, o yung mga processed foods. Ano po ba yung posibleng epekto na pagpapakain sa mga alaga natin ng ganitong klase ng mga food na tinuturing natin na akala natin i-treats para sa kanila? Yes. Simulan po natin sa treats. Ang treat po dapat, it is just 10% of the total na diet nila. Doon natin simulan. Hindi dapat madaming magpakain. Tama naman to na minsan, pwedeng magbigay ng mga treats when they do good. Pero ang pinakabawal ay pagbibigay ng ultra-processed na food tulad ng hotdog, ng ham, ng tocino. Kasi yung mga ito ay mayroong mga component na masyadong delikado sa pets natin tulad ng nitrates, high sodium, preservative, and salt na kadalasan pwedeng mag-cause ng pancreatitis, obesity, and different organ problem kapag na-consume in high amount. Kasi even tayong mga tao, we are advised by our nutritionist na bawal at hindi healthy kumain ng ultra-processed food dahil may impact talaga to sa ating katawan.
So, wag din sa mga pets na. Definitely. Eh, Dok, kung gusto po nating bigyan ng human food ang ating pets, meron po ba mga pagkain na ligtas naman po na pwede po nilang kainin paminsan-minsan? Meron naman tayong mga food para sa pets natin na pwedeng ibigay. Nandito yung boiled na chicken na walang masyadong salt. Nandiyan din yung mga lean meat na walang masyadong taba. Nandiyan din pwede tayo magbigay ng shrimp as protein source. Pero tandaan po natin, any protein source kailangan i-observe kung meron silang dietary limitation or allergy dito. Sa mga fruit and veggies, safe pong magbigay ng pumpkin, ng carrots. Pwede din tayo magbigay ng limited amount ng apple or banana pero walang buto yung apple kasi nandun yung kanyang toxic sa buto. And hindi po lahat ng prutas ay okay pakain sa pets natin kahit mataas ang fiber kasi mataas din ang natural sugar nito na pwedeng mag-cause din ng obesity and of course, delikado din para sa kanilang sugar body content. Yung pumpkin po, kailangan lulutuin po, no? Yes, Lalaga. kailangan halos lahat ng pinapakain Lahat natin. dapat. Kasi bukod sa ito ay delikado pag hindi niluto dahil may chemical, yun nga, pwede siyang mag-cause ng choking hazard. Yung iba pa namang aso, ang liit lang nila. Baka mamaya, malaki nung kinakain ako nabulunan. Ano naman po yung may tuturing na tamang diet po para sa mga aso at pusa? Mas mainam po ba yung mga commercial pet food? Kasi po meron daw nababasa na, ay wag tong pet food na yan kasi mataas yung sodium niyan. Baka magkasakit-sakit na yung aso mo. Paano po nila malalaman at madidistinguish ano po yung right na food para sa mga alaga po nila? Okay, very timely kasi recently nagkaroon ako ng encounter na yun sa mga pet parents natin na meron silang negative connotation when it comes to commercial pet food. Kasi nga ang daming in social media na nagbibigay ng content na ito ay masama sa pets, nagkakos ng UTI, kidney problem. Una ko pong gustong i-break na myth, hindi po pet food ang nagkakos ng urinary problem sa mga pets natin. It can be a factor para lumalay condition kung meron na silang current problem, but it's not the main reason. And for balance and complete nutrition, commercial pet food pa rin ang pinaka-ina-advise namin. Hindi dahil ito'y pinopromote namin, ito kung hindi dahil we are vets and we studied the component of this. Yung commercial pet food, kadalasan, dumaan po ito sa standard. And if we are choosing commercial pet food, hanapin po natin yung dumaan sa BAI or Bureau of Animal Industry na assessment. May tinatawag din tayong AFCO. Ito po yung non-profit organization na nag-a-assess ng nutritional component ng food based on the different ages ng mga pets natin. And tandaan din po natin, dapat ang mga pet food ay properly sealed at wala po itong syempre ibang component na possible maging choking hazard. Lahat po ng pet parents natin na nanonood, tandaan po natin kung ano po yung inaral na pet food, ito po yung dapat pinapakain natin. Kasi although it's okay to give sometimes table food, kung wala tayong consultation ng vets, minsan yung mga table food delikado in terms of the mga pets na may medical condition, lalo na yung obese, may hypertension, diabetes, delikado magbigay ng hindi po inaral ng mga vets. Ang pet na may high blood do. Meron din. Tsaka Amazing. nagulat ako, akala ko yung pet food para na yun sa lahat ng klase ng mga aso. Meron pa pala sa, pati yung age, iba-iba rin pala. May Yes. pang puppy, may pang Oo, adult. Pang akala ko senior. isa lang yun, tas lahat pwede na. Kailangan din pala Iba-iba. talaga nga aralin yun. Pero regarding naman dun sa mga pinakain natin ng mga pet food, Doc, may mga particular na ingredients ba na dapat talaga tayong iwasan? Or paano tayo mamimili naman ng tamang pagkain para sa kanila at para dun sa mga alaga? Oo. Actually, in terms of mga pet food natin, hindi talaga natin masasabing masama specific na ingredient eh. The reason kung bakit siya nandun ay may purpose yan. And again, kapag pumasya naman sa standard ng AFCO, ng BAI, kadalasan it's safe to consume ng mga pets natin. Pero syempre, everything that is excess ay nakasasama. Gusto ko lang ding linawin na hindi po lahat ng sodium ay masama sa katawan. Sodium is also important in balancing yung hydration sa katawan ng pet natin. Siguro one thing na gusto ko na lang sabihin sa mga pets natin in choosing a pet food is it's not always about the content of the pet food. Kung pumasa to sa standard, lagi niyong ko-consider na ang nutrition ng pet ninyo nakadepende on how continuously you can give yung food. Kasi karamihan gusto nila puro premium, mamahalin. But the question is, kakainin ba ng pet mo? Lalo na kung may cat ka, madalas pihikan sila or mga picky eater na dog. Baka kadalasan ang ginagawa kasi natin, papalit-palit tayo ng pet food. Delikado din to for their nutritional or gut na health ng mga pets natin. Pangalawa, kailangan makonsider natin kung yung bang pet food ay tama ka doon, baka balance ba siya sa edad na kailangan ng mga pets natin. Dahil talagang malayo po ang nutritional need ng puppies and kitten sa adult and senior.
Kaya dapat talaga, pag-aaralan, no? Kapag may pet kayo mga kasangbahay, hindi lang tayo basta mag-aalaga ng pet. Dapat talaga pag-aaralan din natin ano yung kailangan nila. Para healthy din sila. Pero Dok, paano naman po malalaman ng isang pet owner kung sapat or sobra po ba yung kinakain ng alaga nila? Kasi minsan, Dok, pag nag-puppy eyes yung pet mo, parang gusto mo na agad siya bigyan ng pagkain. Kahit na mataba na siya, di ba? Pero maaawa ka, Doki. Yes. Dinadiet din ba sila doon? Yeah. Okay. When we talk about diet sa pet, it's not about yung hindi lang tutungkol sa dami ng pinapakain natin. It's about the quality of the food that we eat. And for us to determine kung sobrang ba kinakain nila, pinakamagandang basihan more than the weight is the body condition score. Ang body condition score is yung assessment namin basically sa itsura pa lang ng pet mo. Kung wala na po silang curve sa kanilang hips, pabilog na ang kanilang itsura, isang sign na to ng obesity. Kadalasan din sa mga pets natin kapag sila po ay meron ng mga inability to move actively kasi mabigat na yung katawan nila, isa din tong sign na delikado na to for them. And para po malaman din ninyo yung kanilang pinaka-health status, magandang magpa-blood chemistry tayo para malaman kung yung organ ba nila is healthy pa. Isa sa common misconception na gusto kong i-break is kapag ang cat pabalik-balik sa pakainan, akala nila hindi sila nagbubusog. Pero in reality, ang cats kasi po, hindi talaga sila umuubos ng pagkain. Kasi sa kanilang behavior, meron silang tendency na iwanan yung food because they have the instinct na baka kailanganin ko ulit kumain because sa wild, they do hunting eh. Hindi nila inuubos talaga. So hindi yun sign na gutom sila. Sign lang yun, hindi yun sign na sobra yung pagkain. Sign talaga yun na normal lang sa kanila yun. Pero to kapag aksidente na nakakain sila talaga ng mga bawal sa kanila ng mga pagkain, paano natin may iwasan na syempre malason sila ng tuluyan? Ano po yung gagawin natin as fur parent? Karamihan po ng mga fur parents, may isang maling ginagawa kadalasan. Kasi napapanood nila sa TikTok, sa Facebook, sa kung saan social media. Unang-una kapag nakakain po sila ng isang bagay na nag-cause ng pagsusukan nila or tingin ninyo ay toxin or poisonous, wag niyo pong pipiliting pasukahin. Yun yung pinakauna na wag niyong gagawin. Kasi may mga substances na corrosive na kapag pinilit nyo silang pasukahin, baka makabutas, makasira pa ng esophagus nila. Ang una niyong gawin, make sure po na kunin ninyo yung kung ano yung nakain nila. Kunin niyo yung packaging, alamin niyo kung kailan nakain, gaano kadami. Plus, make sure po na you can bring them to the nearest vet clinic. Wala po kasi tayong first aid for mga poisoning toxication. Kadalasan dito, yung mga pinapainom ng itlog, kunwari, or binibigyan ng asukal, ito pa yung nakapagpapasama. Kasi hindi natin alam kung anong klaseng toxin to and iba yung interaction ng mga poisonous substances sa mga pinapakain pa natin sa kanila. So, ang pinaka-best talaga dito is bring to the nearest clinic with the something na nakain nila. Na-curious lang ako dun sa sinabi nyo. Kasi minsan nakita ko yung pusa ko, kumakain siya ng damo. Tapos sabi nila, way daw nila yun para umokay yung tiyan nila, masakit na yung tiyan nila. Totoo po ba yun? There's a good explanation on this. Kasi ang cats natin, tandaan ninyo, minsan meron silang, madalas may grooming tendency. Nag-groom sila ng kanilang balahibo. And ang fiber sa mga damo ay nakatutulong to release those kind of hairball. So nakatutulong siya para pag-iwahiwalayin yung hairball at mailabas ng mabuti. So hindi siya masama, it's a normal instinct ng pet natin to mas mapadaliin yung kanilang digestion ng pagkain or nung hairball. Galing. Ang interesting. Dok, marami ng mga kasambahay natin yung gusto ka ng tawagan ngayon para itanong kung okay pa ba at hindi obese yung mga alaga nila. Kaya saan po ba nila kayo pwedeng makausap, mapuntahan? Sa lahat po ng fur parents natin na gusto pong magkaroon ng veterinary service, ang Pet Partners Philippines po is a big organization. We provide home services on call. We also provide community events. You can check our Facebook page. That's Doctor Veterinarian on TikTok, Facebook, and Instagram. But if you wanted to visit our clinic, you can visit us in Quezon City, specifically Holy Spirit Quezon City and in Gapan City at Gapan City Postpet Station. And this month of July, going first week of August, mag-open po kami ng hospital in San Pablo, Laguna para naman sa mga South parents po natin. Ako, hindi na kayo malalayuan, mga kasangbahay. Kaya, ayan, contact nyo na si Doc Gab. Once again, maraming salamat po, Doc Gab, sa pag-share ng inyong advice and insights sa ating mga kasangbahay. Take note natin ang mga reminders si Doc Gab dahil ang responsible pet owner ang tunay na pet lover. Tama! Marami tayong natutunan mga kasambahay ha. Kahit ako wala akong pet, ang dami kong natutunan. Kaya sit back and relax dahil magbabalik kami.
Nagbabalik ang Good Morning Kuya. Ang oras ay 7:37 ng umaga at oras na para sa ating usapang pangkalusugan. May mga kondisyon na kailangan ng madali ang aksyon dahil ang simpleng pag-aakalang, naku baka mawala naman yan, mawawala rin yan, pwedeng mauwi sa isang medical emergency. Kaya ngayong umaga, pag-uusapan natin ang testicular torsion kasama ang ating favorite urologist and naturopathic doctor na si Dr. Joseph Lee. Good morning, Doctor! Napaka-serious naman. Welcome back, Doc! Parang nag-profile mo na ako kasi sabi mo, ano, Seryoso, seryoso. Slow mo ka, Doc, ha? Good morning, Doc! magandang umaga po sa inyong lahat at na sumusubaybay sa GMK at sa usapang pangkalusugan. Ito na nga, Dok. Yes, Ito kasi, natutuwa ba kayo na Oo, Thursday na ulit? wala Yes, naman kami Doc. magagawa, We're Dok, happy. Wala naman kami magagawa. O, dapat. Magagawa. Ang ganda nga ito Day. mapag-usapan kasi nga So? nabanggit natin kayo na, Dok, sabi, may mga kababayan tayo kasi usually sinasabi, ay nako, hindi ko rin, mawawala din yan, no? Kunyari, may nararamdamang masakit, may nararamdamang kakaiba, o Lipas din weird, parang palipasin natin mga isang linggo, tignan ayan natin na kung sinasabi magbabago. ko. So, yung mga ganyan, Paano yun? yung mga karamdaman, yung mga pain, no? Especially kagaya sinabi ni Ian, no? Scrotal pain. That's very, very, thing to really think about. Hindi naman think about, is like to evaluate and have somebody examine, di ba? Lalo na sa inyong mga bata, ng mga kalalakihan. Lahat tayo, hindi siya, hindi siya magiging unusual. Pero kasi, di ba, Ian Joshua, lagi sinasabi, ay, konti lang. Kaya ko, tolerant ako, Kaya, yung oo nga. pain dyan, mawawala yan Yes, yes. tomorrow. Di ba? Naririnig mo yan sa mga police. Doc. Oo. Bukas, baka mawala naman na. Oo. Pero syempre, yung topic natin na pag-uusapan is torsion. Ano ba yan, Doc? When you say torsion, Testicular hindi torting. Di ba? Sayaw yun, di ba? Hindi torta. Hindi torta, hindi rin pagkain. Torting talong. Ibig sabihin, because our testicle or yung testicle natin is hang. Nakalaylay siya ng testicular vessels, Okay. ng vas deferens natin, di ba? Ayan, Yeah. nakita nyo. So, yun ang mga structures dyan. Now, when you say torsion, umikot siya. Nag-tort, ibig sabihin, the vessels or the structure that supports the testicle starts to rotate. And rotation might not be 180 degrees. It can be a complete rotation. Kaya nga. But it can be yung half rotation. Pero a complete rotation is 360 degrees. Ibig sabihin, complete. Talagang Nag-rotate. umiikot talaga. Parang sinasabi mo from clockwise to counterclockwise. Umiikot talaga siya isang... Oo. Tingnan mo, ayan. Tingnan mo yung diagram natin, yung naka-twist, no? Makikita mo, hindi siya dapat ganyan, hindi siya normal. So, if you have torted vessel, ano mangyayari? So, hindi makakabigay ng magandang supply. There will be insufficiency. And when the torsion is added with trauma or blunt trauma, when I say blunt trauma, di ba alam nyo, Ian Joshua, lagi ko sinasabi, yung testicle, kahit na nakahang yan, huwag nyong papaluin, huwag sasaktan. Maan. If you are on high sports, like the both of you, when you say high sports, soccer, football, Contact. there should be, contact sport, no? You should have protection sa very private part mo, which is the male genitalia. Because if that becomes traumatized, ibig sabihin natamaan or either it's intentional or unintentional. Ano ba most common? Ikaw, Ian, nasa sports ka. Like basketball, ikaw, Doc, Joshua. basketball, Hindi, oo. gano'n. Pwede bang intentional or unintentional? Unintentional, Doc. Unintentional. Oo. Iba Nangyayari kasi po. pag intentional, di ba? So you can have torsion and you will cause that. And that's very, very dangerous because pag nangyari dyan, that is an emergency surgical procedure. Kailangan, anong gagawin mo? Kailangan mo ibalik yung torted portion to its ikot origin. Kung magagawa mong mabilis. Kasi kung hindi, mangingitim ang testicle and the probability of it being removed is
high. So you'll end up having orchectomy. Orchectomy is the removal of testicles. Tanggal na, wala na talaga. Wala na. So, Doc, basically, pag hindi naagapan yan, hindi mo agad na pa-surgery, pwedeng tatanggalin na dahil Oo. it's too late na, kumbaga, parang Yeah, gano'n. mangingitim. Parang kanina tinatanong ninyong dalawa, no? Before our, parang, Dok, pag sinistrangulate ka, sinakal ka, ano mangyayari? Di mamatay ka, di ba? Mangingitim ka, hindi ka makakahinga. Ganun rin yan. Parang nasakal din siya. Look at the diaphragm. Look at the testicle. Nangitim, naging bluish, naging ganun. Mamamatay siya. Lalo na if your torsion is already like the second day, the third day. Pero bago umabot Matagal sa na. ganyan, Dok, bago umabot sa talagang mangitim na siya at totally hindi na siya masasalba, ano ba yung mga pwedeng maramdaman or early sign and symptoms Very good. namin? Masakit ba yan, Doc? Yes, that's number one. Masakit talaga. Masakit. Hindi kayang tiisin ng sakit ba? Or kaya, Yes. kaya pa rin? Masakit siya, parang feeling mo, parang humihila. Alam mo, parang humihilang May sakit. tension. Oo, parang, tapos, as the hours go, nagiging bluish yung area ng testicle mo. Nagiging blue. Ibang Parang may kulay. hematoma. Yung Ano ba skin tawag po, yung Parang Tagalog? pasa, Doc. Yes, pasa. So, kita mo, if there is progressive hematoma, hindi ka pa maaalarma. Oo nga, iba na kulay. Then, of course, may iba, because of the severe pain, hindi na tolerable. Minsan, hindi ka na makaayos ng upo, matulog. Even sitting is difficult, di ba? Then it becomes, later on, the pain becomes excruciating. When you say excruciating, masakit na siya. So, ibig sabihin, masyado nang torted yung yung vessels mo to the point na hindi mo kakayanin, kailangan idala ka Hindi mo na na sa matitiis. hospital. Oo. If it's a right side, baka kala mo pa appendicitis. Pwedeng umabot dito sa Hindi kasi sa right na and, area. di ba right and left testicle naman tayo. Pag right yung involved, di ba aakyat siya? Baka pagkamalan mong appendicitis, di ba? May appendicitis Same yung ka. ano. O, di ba? Mga ganun. O. Pero Doc, sa ano po, sa mga causes niyan, aside po sa na-mention nyo na, kunyari, na contact or natamaan, may mga iba pa po bang cause niyan? O yun lang po talaga kapag natamaan or Basically, contact yun. sports? Oo. Yun lang talaga. Now, mahahaluan lang siya ng iba if there is already a starting infection. Infection. Okay. So when the torted testicle has been trauma at may lesion, this is for vehicular accidents or motorcycle accident or animal ride. When I say animal ride, Paano yun, Doc? siyempre, di lang naman nagsasakay ka ng kabayo, kalabaw. Ano ba baboy ba sinasakay? Mahirap. Pwede naman pero mahirap. So, malaki pa. Hindi, joking aside. So, yung mga ganun, na nahulog ka, in straddle injury that has caused the testicle a tremendous impact na nag-tort you can have that. Oo. So, baka minsan, nasugatan, di ba? Laceration. Baka napasukan ng bacterial infection. So, on top of a torsion, baka meron bacterial infection. This is for cases na matagal, like 2 days, 3 days, hindi pinapabayaan, di ba? Parang yung mga kasi may iba kasi may nakita, sabi mo parang di ba? Bruises. Pasalang. Ano nilalagay? Yellow. Nako, ano. May mga self-medication silang ginagawa. Lagay yellow, maglagay ng cream para mawawala. Oo, parang gano'n. Parang ako naisip, Dok, naku, magastos mo mag-doktor. Napanood ko, torsion pala to. So, inikot niya, Dok, para ibalik daw sa dati. Ay! Nako po, paano yun, Binalik Doc? niya. Anong risk nun? Parang gusto mo pumunta sa masahista. No, a therapist. Parang ibalik. There is not... don't do that. You will tort it more.
Diba? tuloy si Doc. Na-stress mo ako. Ano ba, ganyan. Yan ang mga Lumaki ayaw ko problema. di ba? Parang, saan ka pupunta? Kasi, di ba, parang yan ang mga kaso natin na yung colleague natin, mga OB. Di ba, sabi daw, ay, suhi, ilipat natin, imasa-masahe. That's a natural thing. Okay. Iikuti mo yung Baby. yung bata sa loob. Yeah. Maano yung structure. Oo. Di ba may mga ganun tayo? Tapos yung masahista, ganun ang ganun. Di ba? Ay, madam, parang may something na. Di ba? Hilot lang. Hindi ganun. So, the same thing with this one. Yes. Like what you're saying, we do not go to such thing. We do not put, okay, naiintindihan ko, that is a basic emergency. Lagyan ng yelo, lagyan ng warm pack. But that will, further aggravate. Kasi remember Ian, Joshua, nakaikot na yung blood vessels mo eh. Di ba? So, the only way is Balik talaga. alangan ang buksan mo, tapos ibalik mo. Hindi, di ba? So, paano mo gagawin yan? Surgical. Bubuksan mo talaga siya. A doctor or specialist will Yeah. do that and will retort it pabalik. Tamang... Hopefully, masalba. Ay, okay. Kasi pag hindi masalba, we have to remove the whole thing. Talagang tatanggalin, Dok, na. Nagulat ka ba? Oo. Kasi if you're 21 Nakatakot. years old, may ganyan ka, o di isa na lang matitirang testicle mo. Oo nga. Oh, shit. Anong risk nun, Dok, kapag if ever, kunwari, mas bata ka or medyo mas may edad ka na, tas nagkaroon ka po ng ganyan, ano yung mas parang at Yung risk long ka? term na. Oo. Of course, long term, Ganun. the consideration of fertility is there. Hindi ibig sabihin hindi ka magiging parent in the future. But of course, siyempre nabawasan ka eh. Oo. You have to remember, guys, no, lalo na kayo, there's two eggs, the right and the left. Kanta pala yun. It gives you 50% of your sperm Yun yung count. design. Oo. Diba? Kahit na sinabi mo natanggal yan, 50%, ibig sabihin, kawawa naman yung maiiwan kasi papatrabahuin mo siya ng sobra-sobra to compensate to the loss. Diba? Ang ganda ng natin na Diba? Parang nagigets mo? It's the same thing as your kidney. Kaya lagi kong diba? Alam mo yan, umiinit yung ulit ng kuya mo. Yung mga nagdo-donate, nagbibigay ng kidney, mga ganon. Hindi yan. Kasi ginawa ng Diyos yan, dalawa, kasi self-preserving yan. Tulong yan eh. Saan ka nakakita pinanganak ka isang mata? So lahat ng wala kang kanan, lahat kaliwa. Yung kaliwa titingnan sa kanan. Di ba hindi? Specific purpose. Ba't Diba? nga dalawa yung Unless mga alien ka, design? cyclops, nandito yung mata mo. Diba? Ganun rin yan. Diba? So, you have that very, very important thing, no? Especially that one is sa bata. We have cases lalo na sa bata. Di ba, na-mention ko ito before sa inyo. Pag bata, naglalaro, wag pinapalo. Minsan mas prone sila sa mga rough housing, mga naglalaro diba? kasi. Mga bata, parang tuntua, palo dito, palo dyan. No, Pero may mga no. congenital cases ba, Doc, na pagkapanganak, may torsion na ka? No. wala. It's more of yung congenital, yung na pag-usapan din natin yung undescended, Ay, yung Turkey, hindi bumaba yung testicle. But most of the time, hindi. Yung tinatanong mo, let's say, okay, undescended siya, pwede ba mag-tort? Hindi naman siya mag-tort, pero maiksi lang yung vessels niya. So, kailangan i-pull down mo. Oo. So, yun lang naman ang... So, it's very straightforward. Madali siyang gamutin. Huwag matakot. Siguro wag lang paantayin ng more than a week. Wag na pag may patagalin. torsion. Yan. Alam na may sakit na yan eh. Don't even attempt to give analgesic para maibsan oo yung nga na. sakit. No? Parang okay na yan. Try to bring your child, if there is, lagi kong sinasabi, lalo na ngayon, no, konting kibot, masakit, dalin mo na. Tama. Marami akong pasyente ngayon, mga dala-dala ng parents, mga 20 plus. Oh, adult na. Okay yan sa akin, natutuwa ako. Very good. Oo, kasi
mas nakikita na i-evaluate. Di ba? In case naman yung i-google lang natin yung mga Tama symptoms. ka, bata ka. Dok, para hindi sila matakot at ma-inspire Ikaw, sila, talaga. ma-motivate sila na bumisita sa kanilang mga espesyalista. Ano po ba Magpakilala yung mensahe nyo para sa mga nanonood sa atin na para hindi Mensahe sila ko? matakot magpa-check? Lagi ko sinasabi, makinig kayo sa akin ha. That is a sacred organ that is hanging there. Don't think that is something that has to be battered. Kung gusto nyo mag-butter ng tao, huwag nyo i-butter yan. Kasi pag nalaman ko yan, Nako, bumanda kayo. Nagbanta na. Hindi. Kasi, di ba, that is the only organ, mag-agree that in dalawang host natin na babae. That's the only organ na binigay ng Diyos na ililagay dyan because it's sacred. Actually, when you say sacred, nasa loob eh. Pero ito because hindi siya pwedeng mainit. Kaya nandun siya, di ba? Tapos nakita mo, papaluin mo lang gano'n. Tapos magkaka-torsion. Naku, paluin ka ni Doc. papaluin ka. Yun lang. Okay, maraming salamat, Dr. Joseph Lee. Yun. Pero balita ako, may good news itong si... Oh, yun na, ayun na. Oo, eh. Pero thank you Sino? po, Doc Joseph. May good news po. Si Celine, merong good news, Doc. Ay, lagi. May pagkain ka? Oh, Celine, ano ba? Yes, talaga namang good na good ang news at morning natin ngayong umaga dahil may nabalitaan po kami sa inyo, Do. Ay, nako. Ano yan, Doc? Ikaw, ha? Good news yan, ha? Hawa ka na sa... Ano yan? We would like to congratulate ang ating favorite urologist and naturopathic doctor, our very own Dr. Joseph Lee, for being awarded Yun na naman. a citation for distinguished service to health and society at the Asia's Honorable Flame for Leadership Awards this 2026. Congratulations, Doc. We are very proud of you. Hindi ko tinanggap. Yung award na yan, hindi ko tinanggap on stage. Oo, kasi meron akong commitment with an invitation sa isa sa ating, talagang inis sa ating isa sa magiting na senadora na interview. Kaso hindi ko na-attend yan. So ngayon, wala silang choice. Dinala nila sa sa unit ko. Parang gusto nila, di ako na lang ang yung lobby namin, naging stage. Ay! Akala ko stage Parang yun, Doc, awards- hindi awards. Di ba? Ang sabi ganda, niya, no? eh. Oo. Ayan na yung mukha. Tinan mo dati, parang Chinese. Parang cover ng movie ng Congratulations, China. Doc. Ha? Parang cover movie sa China. Pero Doc, congratulations Thank you, once thank you. again, Ay, Doc Joseph. Salamat kay Kuya Daniel, kay Ate Arlene, and the whole team of GMK for always promoting and always getting news like that. Kasi hindi ko na masyadong hinaan. Pero, thank you. Congratulations, Doc. Deserved ng ating favorite urologist. But this time, kamustahin naman natin ang masipag na munting kusinera sa ating kusina na nagluluto ng fried rice. Take it away, Ira! Ito na, mga kasangbahay. Quick update na lang, no? So, actually, luto na po yung ating fried rice. Pero, yun talaga kasi medyo malambot talaga yung ating kanin. Hindi talaga, hindi na siya natin mapapaghiwalay kasi sadyang malambot at saka hindi talaga siya day-old rice. So, ang last na lang na ingredient na lalagay natin after kumalagay yung eggs is yung spring onion. Para incorporated na siya dito sa lasa ng ating fried rice. Okay? Tapos, halo lang. Ating halo. Para lang walang walang sapawan. Lahat merong spring onion. Bawat kakagat merong spring onion. After nun, ang bango na. Kung meron na kayong bowl, magpe-plate na tayo. Amazing. Pwede kayong maglagay sa inyong mga bowl. Yung sa akin, nilagyan ko lang ng mantika yung loob para mas dumula siyang ilagay sa plato. Simplihan lang natin kung may siomay kayo, meron kayong itlog, pero pangit yung plating ko nung isa eh. Hindi ko napapakita sa inyo, baka mabash nyo pa ako. Yung pangit naman ng plate na yun, Mrs. Ira. Kunting kusinera na yan. Okay. So, after nun, walang tayo dito sa gilid ng konting space. Yan. Siksik muna pala natin. Tapos, then, ito na. Tingnan natin.
Yun! Tapos, lagay na tayo ng garnish na spring onion ulit. Doon na lang sa taas, sa tuktok na lang para di makalat. Awesome! Ito na, ready to serve na ang ating fried rice. So, di ba, simpleng-simple, hindi naman komplikado. Gandahan nyo lang talaga pagsaing ng inyong bigas. Para mas masarap. At syempre, lagi kong paalala sa inyo mga kasangbahay. Don't forget! Uy, makita nyo naman ako. Don't forget to cook with love and cook it right. That's right. Para sa aking mga minamahal. Pagtsagaan nyo na. Talk to you guys. Doc, mahilig ka ba sa fried rice, Doc? Chinese yan. Oo nga pala. Of course, Chinese. Chinese. Fried rice. Ah. Rice is rice. So, Dahil dyan, shoutout muna sa lahat na nakatune in ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Kanina, tinanong natin sila kung ano ba ang gusto nilang maalala ng mga tao tungkol sa kanila. Narito po ang ilan sa kanilang naging sagot. Ang sabi ni Gemma, ayusin mo. Jem Torres, ang gusto kong maalala sa akin ng mga tao ay siguro yung pagiging masayahin at positive sa mga bagay-bagay. Marami na rin kasing problema sa mundo para maging toxic pa ako sa ating kapwa. Oh, pares kami ng sagot ni Jem. Kami ngayon ang Tama. ang galing mo dyan, ha? Ito naman ang komento ni Gwendolyn Roque. Ang gusto kong maalala ng mga tao sa akin ay yung hindi ako pabigat sa mga magulang, sa lipunan, at hindi rin ako sakit ng ulo ng bansa. Awesome! Very good. Galing mo dyan, hindi ka cancer ng lipunan. Oo. Ito naman ang comment ni John Kenneth Alano. Ang gusto kong maalala sa akin ng mga tao ay ang pagiging makadiyos ko, mapagmahal sa family at mga kapatid ko. Yes. Yan, ha? Mula naman kay Joel Inocencio, gusto ko lang na maalala sa akin ng isang tao ay ang pagiging masayahin ko at mapagsabihan ng kanilang mga problema. Naman. Yan, Dok. Doc, At dahil dyan, Ano yung gusto mong maalala namin? sa akin, Hindi ng mga tao about you, Dok. good nature, Yan. masayahin. Amazing. good vibes. Ikaw talaga. Amazing daw eh. Yun. At syempre, lagi natin sinasabi, we have to be thankful for everything. Amazing. Okay, gratefulness. Mag-greet ako, mama. Very wonderful. At dahil dyan, ako muna ang babati. Mga kasangbahay, hello lang sa aking mommy, sa aking daddy, at Doc, ikaw naman, Doc. Okay, akala mo Hindi, greet natin Go, si go, go. Tita Baby at si Tito Florencio at si Iris ng Fashion Institute of the Philippines, Makati. Oh, Good nakita mo, morning. tita, ha? O, marami kang bibig. Good morning Thank po. you, good morning, and good day. Good day. Ikaw yan, di Ay, ba? maraming Alam mo salamat. yan. Saan nila pupuntahan ako? Sa ni Doc. Siyempre, puntahan nyo na si Doc sa Rejuvenative and Male Aesthetic Wellness Center. Kala mo, Wala akong magagawa, Doc. First day ngayon. Kuya mo ko eh. Contact nyo sa 0917-509-9288. Address at One Asia Business Center, Block 2A, Lot 26, Binyan, Laguna. At ako naman, binabati ko lang si Doc Jake Mendoza of J.E. Dental Clinic. They provide cosmetic, orthodontics, and general dentistry. J.E. Dental Clinic will help you achieve healthiest and most beautiful smile. For increase, visit the Facebook and Instagram page or visit the clinic at 161 Unit 1 3rd floor, Batsangan Street, Veterans Village, Quezon City. Contact number is 0917-312-5742. Awesome! At binabati ko lang ang Kilo Outdoors, ang mama ko, si Zia, si Kuya Zai, si Bedrinante, kay Lola Cela, Lola Del, Lola June, kay Chelsea, sa Trabalio, Fradeas family. Good morning! Pagbati morning mula po. kay Tini, ang inyong binibini. Yan. At good morning. Bati ko lang, ako muna. Parang nakagrit na ba Wag ako? na, ako Hindi ako na. pinapag-greet. Ayaw niyo ako ipag-greet. Sorry, hindi ko Pag-greet naman nakita. ninyo. Hindi ako ginigreet ko lang yung pamakin ko. Si Goku, si Tala, and si Sa. Good morning. Siya lang. Doc, sila lang. Sila. As of now. Okay. Natakot si Ari. Sila. Okay lang, Doc. Sila lang daw muna. Oo, sila lang. Yes. At good morning naman sa aking mamsi. Hello po. Mamsi. Hello, na. Ira. nakagreet na ako, Agrit Doc. na. Oo, may nag-greet sa akin. Ate yan! At yan! Ano yan? At dahil dyan, Doc, nasaya mo na, Doc. Hindi.
Ikaw. Alam na ni Doc, ha? At yan ang ating Thursday morning activity para mas inspiring at masiglang You. pagsalubong sa panibagong araw. Samahan niyo ulit kami bukas. Mula 6:30. Dahil, tingnan niyo naman, di ba? Mas masaya ang umaga sa Good morning, Kuya!